Isa sa mga pinag-uusapang trade proposal na maaaring magbigay ng bagong direksyon sa Lakers ay ang posibilidad na makuha nila si Nikola Vucevic mula sa Chicago Bulls. Ang ideya ay magbibigay ito kay Coach JJ Redick ng isa pang option sa frontcourt, isang stretch big man na may shooting at passing ability, na swak para sa 5-out offense. Sa ganitong setup, mas maluwag ang magiging galaw nina Luka Doncic at LeBron James, na parehong umaasa sa penetration at ball-dominant playmaking. Samantala, ayon kay Liam Will-Irip ng Bulls on SI, ang trade package na nakikita niya ay si Vucevic papunta sa Lakers, kapalit ni Gabe Vincent, Maxi Kleber at isang top 5 protected pick swap sa 2028 NBA Draft. Para sa Chicago, ito ay pagkakataon na makakuha ng rotation players at asset para sa hinaharap. Para naman sa Lakers, ito ay posibleng hakbang para mas mapalawak ang kanilang offensive spacing at mabigyan si Redick ng mas maraming kombinasyon sa kanyang rotations. Kung titingnan ang production ni Vucevic noong nakaraang season, malinaw ang kanyang halaga. Sa 73 laro, nagtala siya ng 18.5 puntos, 10.1 rebounds at 3.5 assists kada laro. Ang shooting efficiency ay mataas, 53% mula sa field at 40.2% mula sa 3-point line, isang bihirang kombinasyon para sa isang starting center. Sa advanced stats, nagtala rin siya ng player efficiency rating per na 19.4, mas mataas kaysa league average na nasa 15. Ang kanyang win shares ay 7.8, indikasyon na malaki ang kontribusyon niya sa panalo ng Bulls sa kabila ng kanilang 39-43 na record. Kung ikukumpara, si Maxi Kleber ay nagtala lamang ng 6.5 puntos, 4.1 rebounds at 0.9 assists kada laro noong 2023-2024 na season, na may shooting percentage na 46% at 34% mula sa 3. Si Gabe Vincent naman, na naglaro lang ng limitadong minutes dahil sa injury, ay nagtala ng 7.3 puntos at 2.1 assists, ngunit kilala siya sa kanyang playoff experience nung nasa Miami Heat pa. Sa madaling salita, mas mataas ang individual production ni Vucevic, ngunit mas nakapokus ang mga papalitang players sa depensa at flexibility. Ayon kay Bulls coach Billy Donovan, mahalaga si Vucevic sa half-court sets ng Chicago, hindi lamang bilang scorer kundi bilang facilitator. Madalas siyang gamitin sa high post kung saan kaya niyang magbigay ng pasa sa cutters o kick-out sa shooter. Kung maililipat siya sa Lakers, maituturing siyang magandang komplemento kay DeAndre Ayton. Magiging dalawang magkaibang estilo ang choices ni Redick, si Ayton bilang rim protector at lob finisher, at si Vucevic bilang floor spacer at playmaking big man. Ngunit may kapalit ang ganitong hakbang. Ang pagkawala ni Kleber ay nangangahulugang mawawala ang isa sa mga mas maaasahan sa depensa laban sa stretch bigs at mobile forwards. Kilala si Kleber na versatile defender, bagay na mahalaga sa playoff matchups. Ang pagkawala ni Vincent naman ay bawas din sa guard depth at veteran presence sa locker room kahit na hindi siya consistent na scorer. At samantala, ayon kay Jovan Buhan ng The Athletic, ang usapin dito ay balance. Kung kukunin ng Lakers si Vucevic, lalakas ang spacing pero bababa ang defensive flexibility. Dagdag pa rito, ayon kay Kevin O'Connor ng The Ringer, ang spacing ang pangunahing hamon ng Lakers roster ngayon. Bagamat naroon sina Doncic at LeBron bilang elite creators, ang paligid nila ay nangangailangan ng shooter upang hindi magsiksikan ang depensa sa loob. Si Vucevic ay may kakayahang magbigay ng spacing na hindi kayang ibigay ni Ayton o Kleber. Kung titignan ang sitwasyon ng Bulls, makikinabang din sila sa trade. Si Vincent ay pwedeng maging backup guard, habang si Kleber ay maaaring makatulong sa depensa ng frontcourt. Ang pick swap ay nagbibigay rin ng flexibility para sa kanilang rebuild, lalo na kung hindi maganda ang standing ng Lakers sa 2028. Para sa Chicago, makikita itong paraan para makakuha ng mas murang rotation players kaysa magpatuloy kay Vucevic na nasa huling taon na ng kontrata. Sa kabuuan, ang proposed trade ay may malinaw na benepisyo at kapalit. Nagdadala si Nikola Vucevic ng scoring at shooting mula sa frontcourt, bagay na bihira para sa isang center at tiyak na makakatulong sa offensive schemes ni JJ Redick. Subalit, nangangahulugan din ito ng pagkawala ng depensang naibibigay ni Kleber at playoff experience ni Vincent. Ang magiging tanong ay kung sapat ba ang spacing at versatility ni Vucevic upang gawing mas epektibo sina Luka Doncic at LeBron James, o kung mas mabigat ang mawawalang depensa at depth sa rotation. Ang sagot dito ay hindi pa tiyak, ngunit malinaw na kung itutuloy ng Lakers ang trade, ipapakita nito na mas pinaprioritize nila ang opensa at spacing kaysa sa depensa. Sa isang liga kung saan mabilis ang pagbabago ng taktika, ito ay pwedeng maging risk na may malaking reward, o risk na magdadagdag ng panibagong problema sa kanilang lineup. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.